ako alam ko naman hindi lingid sa inyong kaalaman mga bossing, kumbaga sabi ko na inumpisahan ko na sa inyo na ako po, hindi ako magi-straight na 12-0 mga kababayan, 'no. Siguro kung may iboto po ako doon sa administrasyon, mga bossing, naglalaro sa 3 hanggang 5 mga kababayan. At, pumipili pa ako nung iba at hindi naman din po lingid at hindi ko itinatago sa inyo mga Boss Chief Amo, sir, na iniisa-isa ko din, mga kababayan, yung mga tumatakbo kahit po kakamping yan. 'Wag lang ho talaga mga DDS, mga boss, wala yan. Yung sa mga DDS, alam na natin kung ano ang mga plano niyan. Mga plano niyan, ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte, 'di ba? Iiwas sa impeachment si Inday Sara Duterte. O nongga-nongga lang yang mga 'yan, mga bossing chief amo, sir, 'no? So ngayon nabanggit ko sa inyo, 'no, yung mga kakamping tinitignan ko din po, mga bossing. Naku, eto meron akong isang nasisipat, ha, na kakamping na pinag-aaralan ko, mga bossing. Ay sino po ba 'yan? 'No, eto mga kababayan, si Heidi Mendoza, mga bossing. Oh, ha? Yung iba sa atin hindi naririnig yung pangalan niyan, 'no? Ngayon pa lang narinig. Sino ba si Heidi Mendoza? Idi-discuss po natin 'yan, mga boss chipamo, sir. Eto 'yan, oh, si ano, si Heidi Mendoza. Papakita ko muna sa inyo ang, kung sino si Heidi Mendoza. Ayan, 'yan. Isa po sa inaaral ko at posible na mailagda ko sa aking balota, mga boss chipamo, sir. Anyway, bakit nga ho ba? Naku, eto, 'no? Sabi ni Heidi Mendoza, Confi funds rules, 'no, requires o confidential funds rule require Sara to list name in of informant daw, walang in, 'no. Ulitin ko, confidential funds, 'no, rules require Sara to list names of informants. Mga bossing, ano po ba yung tinutukoy dito? Kung maalala niyo po, talagang sumikat naman po masyado yung pangalan na Mary Grace Piatos. Sobrang sumikat po, mga kababayan, yung pangalang Kokoy Villamin at madami pa pong iba, mga bossing. O yan, 'di ba? Meron pa. Sige nga, bigay niyo sa akin yung ibang mga pangalan diyan sa comment section, i-comment niyo kasi na ano, yung iba po basta alam ko panay po mga chichirya, tsaka restaurant, mga kababayan. So yan po, mga bossing, yan po yung mga pangalan na nandoon po, 'no, sa napakaraming resibo na nanggaling po sa COA na isinabmit po ng Office of the Vice President, mga bossing. Ngayon, ano po ba ang sinasabi dito ni Heidi Mendoza? Oh, yang mga pangalan na yan, sila Kokoy Villamin, sila Mary Grace Piatos, sila Carlos Miguel Owishi, anak na tinapa talaga, iba talaga ang Office of the Vice President. Chippy McDonald's, mga kababayan. Siguro iniisip nitong mga 'to, hindi po bubusisiin, hindi po sisilipin niyo, 'no? Kaya pinaglaruan na lang, mga boss. 'Di ba? Yaang mga pangalan na 'yan, eto naiba-vlog ko na ho dati, mga bossing. Dapat may kaakibat na hiwalay na sobre na nandoon po yung mismo kung sino yang mga alias na yan, mga boss. Nai-vlog na po natin yan dati, 'no? At eto nga po, ibina-vlog po ulit natin. Bakit? Mismo galing na po kay Heidi Mendoza, mga bossing. Dati pong, Commission on Audit, 'di ba galing sa COA 'yun? 'Di ba COA yung mga nag-aano niyang mga 'yan, nagtatrabaho para sa mga 'yan na 'yan, oh. At si isa po, si Heidi Mendoza, mga kababayan, yung nag-draft, kasama po siya doon sa nag-draft ng Memorandum Circular nung 2015 sa pag-audit po ng confidential funds, mga kababayan. O basahin mo natin, kung bakit,
Isa po si Heidi Mendoza, mga bossing, sa napipisil ko po at mukhang maililista ko sa aking ano, sa aking balota. Sabi ho rito, mga bossing, independent senatorial candidate and former oh, independent senatorial candidate and former state auditor Heidi Mendoza yesterday said Vice President Sara Duterte is obliged, no, by government rules, no, to disclose both to Congress and the Commission on Audit who were the confidential funds informant of her office. Ayan, mga bossing. Di ho ba? Hindi ho kasi nila pwede sabihin sa atin at iwanan na lang na, hindi pwede naming ipaalam sa inyo kung sino yang mga yan. Kasi manganganib ang buhay. COA naman po yun, Commission on Audit. Kakampi po ng gobyerno, mga kababayan. Sila po yung mga bubusisi kung tama pa din po ba ang paggamit dun sa confidential funds. Hindi porket sinabing confidential funds, wala na, kumbaga, confidential na sa lahat. Saglit lang. Sa COA, hindi pwede. Dahil parte pa din po yan ng gobyerno at hindi naman po yan kalaban, mga kababayan. Kung hahayaan lang po natin, mga bossing, no, yung sinasabi nila o yung palusot nila na hindi dapat pinapaalam kung sino yung mga tao na yan, baka ho lahat ng merong confidential funds, mga kababayan, mag-imbento na lang ho ng mga pangalan. Kagaya po nung nakikita natin sa Office of the Vice President. Baka dumami po yung Mary Grace Piatos, no? Kunyari isang halal ng bayan, may confidential funds. Tapos wala namang, kunyari hindi naman nagamit. Boss, paano 'to? May pondo pa tayo. Ano gagawin natin dito? O sabihin mo, ipinambili natin ng kaalaman o ipinambili natin ng kung anong bagay o nung makakatulong sa atin, tapos ilagay mo ang pangalan ni, kunyari naisip, idol si Buloyski, ano ba pangalan ni Buloyski? Pastor Kiborat, bigla na lang pumasok sa isip ko. Lagay mo na lang gano'n. Di ho ba? Tapos sasabihin, sino 'tong si Pastor Kiborat? Bawal pong sabihin kasi manganganib po ang buhay niyan. Di ho ba? Wala na, tapos na. Nanakawan na tayo. Kaya ho ako naniniwala dito sa sinasabi, mga bossing, na kailangan mayroong sariling folder na nagpapakilala po kung sino yung mga impormante na yon o kung sino sila Mary Grace Piatos, mga boss. Di ho ba? Tuloy natin. In an interview with host Gretchen Ho on TV5's Morning Matters, Mendoza said the guidelines on the use of confidential funds requires the head of the agency to adopt internal control to ensure accountability of public funds and prevent misuse. Di ho ba, mga kababayan? Kung hahayaan na lang talaga natin yung mga sinasabi nila na hindi pwedeng ipaalam sa inyo yan, hindi pwedeng ipakita yung mga taong yan, ay naku, lahat na lang po yung mga yan nag-imbento ng Mary Grace Piatos. Sabi pa dito, as head of the agency, it is there in the guidelines. You are to adopt internal control that will protect the funds. No? This means if you have a list of aliases, yan ha, halatang may si Heidi, no? Hindi lang po ganun ka putok yung pangalan, pero talagang inaaral ko ho May sinabi po at may sasabihin to sa Senado ha. Tuloy natin. As head of the agency, it is there in the guidelines. You are to adopt internal control what will protect the funds. This means if you have a list of aliases of confidential informants, sila Mary Grace Piatos nga, you must also keep a separate list of their real identities.
para may paliwanag, 'no? At hindi yung hula-hula lang ho, mga kababayan. Siguro iniisip ho nila, ang tatay ko naman dating pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos naman, ka-tandem ko nung panahon ng eleksyon, nagkamali ho yata sila dun. Ano, nagkamali ho yata sila dun. Hindi porket kakampi mo kami, hahayaan na lang natin 'yan. Hindi porket kakampi mo kami 'pag may nakikita kaming mga ganito, eh, pikit mata na lang kami. Dehins po daw gano'n mga bossing, 'di ba? Hmm, Yari sila. Kaya po umabot sa punto ng impeachment. Kasi naman ho kung sa umpisa pa lang ho mga kababayan, meron na talaga silang mga tao para diyan sa mga Kokoy Villamin, para diyan sa mga, Mary Grace Piatos, inilabas na ho nila doon pa lang sa Kongreso, wala ho, 'no? Bukod sa parang napapansin natin, itinatago nila yung mga taong yun, sila Mary Grace Piatos, pati ho sila nagtatago para hindi po ma-question yung mga ganitong ano, mga katanungan po. Ang hirap sagutin niyan, Ewan si Bato kung saan, kumukuha ng lakas ng loob para sabihin na, meron pong mga Piatos doon sa ano, sa Davao. Oh, kung meron talaga, di ipakita niyo, 'di ba? Di palabasin niyo. Ako po si Mary Grace Piatos at ito po ang binayaran nila sa'kin dahil po sa sa mga ano tawag dito, sa mga importanteng mga dokumento et cetera, 'no, na makatutulong po sa Vice Presidente, oh. Kung may mailalabas ho sila. Paano ho mga kababayan kung wala, yari na.